Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong panatilihin kung ano ang mabuti, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, ika-4 at ika-5 kabanata. Isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Sa wakas, aming mga kapatid, natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat mamuhay upang palugdan ang Diyos. Ito siyempre ang kabihasnan ng inyong pamumuhay. At ngayon ay nagsusumamo at hinihimok namin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus na gumawa ng higit pa. Sapagkat alam ninyo ang mga tagubilin na ibinigay namin sa inyo sa pamamagitan ng autoridad ng Panginoong Hesus. Nais ng Diyos na kayo ay maging banal at ganap na malaya sa sexual na imoralidad. Dapat alam ng bawat isa sa inyo kung paano kontrolin ang kanyang katawan sa banal at marangal na paraan, hindi sa isang mahalay na pagnanasa tulad ng mga pagano na hindi nakakakilala sa Diyos. Kung gayon sa bagay na ito, walang sino mang dapat gumawa ng masama sa kanyang kapwa Kristiyano o samantalahin siya. Nasabi na namin ito sa inyo noon pa, at mariing binalaan namin kayo na parurusahan ng Panginoon ang mga gumagawa niyan. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mamuhay sa imoralidad, kundi sa kabanalan. Kung gayon, ang sinumang tumanggi sa turong ito ay hindi tumatanggi sa tao, kundi sa Diyos na nagbibigay sa inyo ng kanyang banal na Espiritu. Hindi na kailangang sumulat sa inyo tungkol sa pag-ibig sa inyong mga kapwa mananampalataya. Kayo mismo ay tinuruan ng Diyos kung paano kayo dapat magmahalan. At sa katunayan, ganito ang pag-uugali ninyo sa lahat ng mga kapatid sa buong Macedonia. Kaya't kami nakikiusap sa inyo, aming mga kapatid, na gumawa ng higit pa. Gawin ninyong layunin na mamuhay ng tahimik, pag-ukulang pansin ang sariling gawa, at kumita para sa sarili ninyong ikabubuhay, gaya ng sinabi namin sa inyo noon. Sa ganitong paraan, makukuha ninyo ang paggalang ng mga hindi mananampalataya at hindi ninyo na kailangang umasa sa sinuman para sa kung ano ang kailangan ninyo. Ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay, upang hindi kayo malungkot gaya ng mga walang pag-asa. Naniniwala kami na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, at kaya kami ay naniniwala na ang Diyos ay ibabalik kasama ni Jesus ang mga namatay na nananalig sa Kanya. Ang itinuturo namin sa inyo ngayon ay ang turo ng Panginoon. Tayong nabubuhay sa araw na dumating ang Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay. Magkakaroon ng sigaw ng utos, ang tinig ng arkanghel, ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit.
Ang mga namatay na nananalig kay Kristo ay unang mabubuhay. Pagkatapos, tayong nangabubuhay sa panahong yaon ay titipuning kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon, palagi tayong makakasama ng Panginoon. Kaya kung gayon, pasiglahin ang isa't isa sa mga salitang ito. Maging handa sa pagdating ng Panginoon. Hindi na kailangang sumulat sa inyong mga kapatid tungkol sa mga oras at pagkakataon kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito. Sapagkat alam ninyong lubos na ang araw ng Panginoon ay darating gaya ng isang magnanakaw na dumarating sa gabi. Kapag sinabi ng mga tao, lahat ay tahimik at ligtas, pagkatapos ay tatamaan sila ng biglaang pagkawasak. Darating ito ng biglaan gaya ng mga sakit na dumarating sa isang babaeng nanganganak at hindi makakatakas ang mga tao. Datapat kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman at hindi kayo dapat masurpresa ng araw na parang magnanakaw. Lahat kayo ay mga taong kabilang sa liwanag na kabilang sa araw. Hindi tayo kabilang sa gabi o sa dilim. Kung gayon, hindi tayo dapat natutulog tulad ng iba. Dapat tayo ay gising at matino. Ito ay sa gabi kapag ang mga tao ay natutulog. Ito ay sa gabi na sila ay naglalasing. Ngunit tayo ay kabilang sa araw at dapat tayong maging matino. Dapat nating isuot ang pananampalataya at pag-ibig bilang baluti at ang ating pag-asa sa kaligtasan bilang salakot. Hindi tayo pinili ng Diyos upang magdusa ng kanyang galit, ngunit upang angkinin ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Tayo man ay buhay o patay sa pagdating niya. Kaya't pasiglahin ang isa't isa at tulungan ang isa't isa, gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Pangwakas na tagubilin at pagbati. Nakikiusap kami sa inyo mga kapatid na magbigay ng wastong paggalang sa mga nagtatrabaho kasama sa gitna ninyo, na gumagabay at nagtuturo sa inyo sa buhay Kristiyano. Tratuhin sila ng may lubos na paggalang at pagmamahal dahil sa kanilang ginagawa. Magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng inyong mga sarili. Hinihimok namin kayo mga kapatid na bigyan ng babala ang mga tamad, pasiglahin ang mga mahiyain, tulungan ang mahihina, maging matyaga sa lahat. Tiyakin na walang sino mang gumaganti ng mali sa mali, ngunit sa lahat ng oras, gawin ninyong layunin na gumawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat ng tao. Maging masaya palagi, manalangin sa lahat ng oras, maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ito ang nais ng Diyos mula sa inyo, sa inyong buhay kaysa ni Kristo Jesus. Huwag ninyong pigilan ang Espiritu Santo. Huwag hamakin ang mga inspiradong mensahe. Ilagay sa pagsubok ang lahat ng bagay. Panatilihin kung ano ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan.
Kayo naway gawing banal ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa lahat ng paraan at panatilihin ang inyong buong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan, malaya sa bawat kamalian sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Siya na tumawag sa inyo ay gagawin ito sapagkat siya ay tapat. Ipanalangin din ninyo kami mga kapatid. Batiin ang lahat ng mananampalataya ng halik na pangkapatid. Hinihimo ko kayo sa pamamagitan ng awtoridad ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mananampalataya. Sumainyo nawa ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.